Welcome back mga bossing sa munting channel natin. Pasensya na ulit at ngayon lang kapag-upload dahil nga sa may bagyo, medyo at legend puyat. This time babawi tayo at itutuloy na natin ang kasunod na chapter ng nakamalakas sa mundo ng Apocalypse. Sa mga hindi pa na-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating channel. Dahil sa sinabi ni Paji Jesang, napalingon si Zhang Yi. Naalala lang niya na si Paji Jesang ay isang mabuting matanda lamang sa kanyang harapan, mukhang harmless. Paano magiging malambot ang puso ng isang taong maaaring maging overlord sa Southwest Region? Bahala ka, pinapaalala ko lang na hindi madaling linangin ang isang estranghero tulad ni Kyongda. Masyadong tamad si Zhang Yi na makialam sa negosyo ng ibang tao. Dahil walang pakialam si Paji Jesang sa buhay at kamatayan ng kanyang mga tauhan, lalong hindi na pinansin ni Zhang Yi. May marka rin si Paji Jesang sa kanyang puso. Ang paglilinang ng Kyongda ay nakakonsumo ng marami sa kanyang mga mapagkukunan. Ngunit kung siya ay nabigo sa pagkakataong ito, ang mga kahihinatnan ay hindi mabata para sa kanya. Ngunit biglang may naisip si Paji Jesang. Siya rin ay nag-aalala at nalilito, at siya lamang ang nagmamalasakit sa pagkapanalo. Bigla niyang nakalimutan na kapag natalo siya sa pagkakataong ito, hindi ito kakayanin ni Zhang Yi. Sa makatuwid, tiyak na sinabi ito ni Zhang Yi ng buong kumpiyansa. Kung ganito, napamulat ng mata si Paji Jesang at biglang bumuntong hininga. Tama ka, I can't be so selfish. Kyongda is my precious subordinate, I have to save his life. Sa larangan ng digmaan, namumula na sina Kyongda at Jelu. Malapit na silang maubusan ng gasolina at isang hakbang na lang ang layo sa kamatayan. Sa sandaling ito, biglang ginamit ni Paji Jesang ang loudspeaker para sumigaw ng malakas. Stop it. Huwag ka nang makipag-away. Talo ang pamilya Podge natin sa laban na ito. Ang pangungusap na ito ay kumalat sa buong larangan ng digmaan at lahat ay nagulat. Hindi nila akalain na aminin ni Paji Jesang ang pagkatalo nang hindi pa rin natukoy ang kalalabasan. Mukhang nagulat si Deji at ang iba pa. Baliw ba si Paji Jesang? Ibinigay niya talaga ang tagumpay sa iba. Hindi nila maintindihan ang ginagawa ni Paji Jesang. Not to mention them, kahit ang dalawa sa battlefield ay hindi maintindihan. Nagulat man si Jeller ay nakahinga rin siya ng maluwag. Agad siyang umatras at tumigil sa pakikipaglaban. Napagpasyahan ang kinalabasan at nais niyang mapanatili ang kanyang lakas. Kung maaari, kung hilingin sa kanya ng kanyang amo na umatras, maaari pa rin niyang iligtas ang kanyang buhay. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit hindi ibig sabihin na gusto niyang hanapin ang kamatayan. Nakatayo doon si Kyongda na walang laman, dalawang linya ng mainit na luha ang umaagos mula sa gilid ng kanyang mga mata. Lumingon siya at galit na sumigaw patungo sa direksyon ni Paji Jesang, hindi. Ulo ng pamilya, maaari akong mamatay sa labanan, ngunit hindi ako dapat umamin ng pagkatalo. Malakas na sinabi ni Paji Jesang, Kyongda, hindi ka natalo. Ngunit ako, si Paji Jesang, ay hindi isasakripisyo ang aking pinakatapat na kanang kamay alang-alang sa tagumpay o pagkatalo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, binigyan nito si Kyongda ng sapat na mukha. Alam niya na para sa mga lalaki sa lupaing may nyebe, maaari silang mamatay, ngunit hindi sila maaaring maging katatawanan. Naman, medyo gumaan ang pakiramdam ni Kyongda. Ang sumunod ay walang katapusang nakakaantig. Para sa isang tulad ko, hindi mo dapat ginawa ito. Mapait na umiyak si Jonda at napaluhod sa lupa, tinutunaw ng kanyang mga luha ang yelo at nyebe sa ilalim niya. Hiniling ni Paji Jesang na may pumunta at gamutin kaagad si Kyongda, sa wakas ay inaliw siya. Gayunpaman, maingat pa rin niyang sinabi kay Zhang Yi, kamahalan, natalo tayo sa unang labanan. Ang susunod na labanan. Sinulyapan siya ni Zhang Yi, itago mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Hindi ka matatalo. Siyempre hindi ka matatalo, may siguradong paraan si Zhang Yi para manalo. Nakahinga ng maluwag si Paji Jesang. Bagamat hindi ko alam kung saan nakuha ni Zhang Yi ang ganoong kumpiyansa, tiyak na magpapadala si Zhang Yi ng mga makapangyarihang lalaki para lumaban. Natapos ang unang laro ng aminin ni Paji Jesang ang pagkatalo. Nagkaroon ng pagsabog ng labis na nasasabik na sigaw mula sa kampo ng tatlong puwersa ng koalisyon. Ito ay lubos na nagpalakas ng kanilang moral. Tulad ng para sa pamilyang Podge, mayroong isang medyo nakakalungkot na kapaligiran. Napatingin si Paji Jesang sa kanyang personal na gwardiya na si Solang Jiji.
Ito ang numero unong mandirigma ng pamilya Paji at ang pinakamalakas na puwersang panlaban. Siya at si Paji Jesang ay halos hindi mapaghihiwalay. Kahit natutulog siya sa kwartong katabi ni Paji Jesang. Solan Gigi, ikaw na. Sumulyap si Paji Jesang kay Zhang Yi at sinabi sa kanya, subukan mo ang iyong makakaya. Kung talagang natalo ka, sumuko ka. May mga marangal na tao na maaaring magprotekta sa atin. Saglit na nag-alinlangan si Solang Gigi. Ayaw niyang maging biro at mas gugustuhin niyang mamatay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, siya ay napakahalaga sa pamilya Podge. Kapag ang isang alien na tulad niya ay namatay sa labanan, ito ay magiging isang matinding dagok sa pamilya Podge. Para sa kapakanan ng hustisya, hindi siya maaaring mamatay. Bilang personal guard ni Paji Jesang, si Solang Gigi ay hindi isang walang ingat na tao, ngunit maraming utak. Kaya tumango siya, guro, tatandaan ko ang iyong mga tagubilin. Sa kabilang banda, pagkatapos ng pagkapanalo ni Gula, siya ay tumalikod at tumingin sa malayo. Nakatingin siya sa ulo ng kanyang pamilya, si Lamin Oju. Napakahirap para sa kanya na manalo sa labanang ito. Ngayon siya ay halos sa dulo ng kanyang lakas. Kung patuloy siyang lalaban, walang pagkakataon na mabuhay. Napatingin si Lamin Aozu kay Deji na nasa gilid. Chiba, nanalo ang mga tauhan ko sa isang round. Dapat ba natin silang palitan? Substitution. Master Lamin, hindi mo ba naintindihan ang rules ng wheel fighting? Bago pa makapagsalita si Deji, napangisi si Xia Zhagyatso sa kabilang banda. Sa isang buhay at kamatayang labanan, ang mga duwag lamang ang aalis sa larangan ng digmaan. Ang isang tunay na mandirigma ay pararangalan sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang sa wakas. Ngayong ang mga babae ng pamilya Lamin ang namumuno, naging duwag na ba ang lahat ng anak ng pamilya Lamin? Tiyak na ayaw ni Xia Zhagyatso na umatras si Jelle. Dahil ang susunod na lalabas ay miyembro ng kanilang Xia Zha family. Mas gugustuhin niyang hayaang mamatay si Jelle, ngunit hayaan din siyang gumamit ng ilang paraan ng mga mandirigma ng kalaban bago siya mamatay, mas mabuti na magdulot ng matinding pinsala. Kalokohan. Xia Zhagyatso, mabuti pang bawiin mo. Matiim na tinitigan ni Lamin Ozu si Xia Zhagyatso. Ngunit walang pakialam si Xia Zhagyatso at sinabing may panunuya, ang mga lalabas sa entablado ay dapat lumaban hanggang dulo at hindi pinapayagang umalis sa kalagitnaan. Tumingin siya kay Deji, kung matalo tayo sa labanang ito, paano maliligtas ang mukha ng ating tatlong pamilya at ang mukha ng Sangjia Temple? Bahagyang sinulyapan ni Deji si Lamin Oju, na may hindi mapigilang tingin sa kanyang mga mata. Master Lamin, hayaan mong lumaban ang mandirigmang iyon na parang tao hanggang sa huli. Pinigilan ni Lamin Aozu ang galit sa kanyang puso at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ngunit sa bandang huli ay nakagigig lamang ang kanyang mga ngipin nang walang magawa at sinabing, okay. Hindi na hinintay ni Gula ang utos na mag-withdraw. Bagamat matagal na niyang alam sa kanyang puso na ito na ang magiging wakas, may mga inaasahan din siya. Ngunit sa resultang ito, wala siyang magawa. Kamatayan pagkatapos ay mamatay. Dahan-dahang ipinikit ni Jelle ang kanyang mga mata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at nanalangin sa Buddha, umaasang makapasok siya sa kanlurang paraiso pagkatapos ng kamatayan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata, na may hitsura ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, lumitaw si Solang Gigi sa larangan ng digmaan. May hawak siyang brilyante na tungkod, halos kasing tangkad ng tao, kulay tanso, hugis mahabang patpat, ngunit may matalim na kono sa dulo. Naglakad si Solang Gigi sa larangan ng digmaan, tumingin kay Jelle na mukhang kamatayan, at dahan-dahan ngunit matatag na itinaas ang kaliwang palad sa harap ng kanyang dibdib. Jelle, ihatid na kita. Kabanata 1274 isang nakamamatay na suntok. Hinawakan ni Solang Gigi ang Vajra stick sa kanyang kamay at tumingin kay Jelle na walang kagalakan o kalungkutan sa kanyang mga mata, tanging isang mabangis na pagpatay na intensyon. Swish! Dala niya ang patpat, naging kidlat, at biglang sumugod kay Gula. Isang malakas na bagyo ang nabuo sa kanyang likuran, na tinatangay ang isang malakas na hangin dahil sa bilis nito. Si Jelle ay nagpakawala ng kanyang dibdib, nag-awit ng mga sandata gamit ang kanyang 8 braso, at nag-igting ang kanyang mga pilak ng ngipin. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang buhay para malaman ang tunay na pagkatao ni Solang Gigi, at magdulot pa ng matinding pinsala sa kanya.
Sa isang kisap mata ay nakarating na si Solangeji sa harapan ni Jel. Ang Vajra stick ay nabasag sa ulo. Boom! Hinarang sa kanyang harapan ang dalawang palo na nananakop ng demonyo ni Jelle, at sila ay direktang itinaboy ni Solangeji. Dumudugo ang kanyang mga kamay mula sa bibig. Dumaan ang stick sa braso niya at diretsong bumagsak sa balikat ni Gula. Sa isang suntok pa lang ay nabasag na ang kaliwang balikat ni Gula, at ang isang braso ay bumagsak. Si Solangeji ay isang pinahusay na dayuhan na may ability codename, Ascetic, at isang power index na 9,800 puntos. Katulad siya ni Liang Yu, pareho silang purest enhancement type alien. Matapos ang mutation, pinalakas lamang niya ang mga pangunahing katangian ng kanyang katawan, at pinili pa rin na lumaban sa postura at kakayahan ng tao. Noong nakaraan, si Solangeji ang tagapagpatupad ng batas ng pamilyang Podge. Naniniwala lamang siya sa Vajra stick sa kanyang kamay, iniisip na ito ay simbolo ng kapangyarihan. Sa makatuwid, hindi siya nag-abala na gawing makapangyarihan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang sarili sa isang higante o pagkakaroon ng magarbong kapangyarihan. Naniniwala siya na ang paggawa nito ay para lamang pagtakpan ang sarili niyang kahinaan at takot sa loob. Ang 8 armadong Vajra pagkatapos ng pagbabago ni Jelle ay 5 o 6 na beses na mas malaki kaysa sa kanya. Parang mahinang sanggol si Solangeji sa harap ni Jelle. Ngunit ang kanyang pag-atake ay direktang nagdulot ng pinsala kay Gula hanggang sa kamatayan. Si Jelle, na malubhang nasugatan, ay mas natalo ni Solangeji. Bagamat mayroon siyang maraming 8 braso, wala siyang kapangyarihan laban sa Vajra stick ni Solangeji. Walang sinabing kalokohan si Solangeji. Sa bawat oras na tumama ng malakas ang stick ng brilyante, magpapabuga ito ng napakalakas na hangin, at ang buzzer ay magiging kasing harsh ng isang fighter jet na dumadaan. Ang malakas na hangin ay maaaring maging sanhi ng pagkaligalig ni Gula sa kanyang mga paa. Kahit na sa harap ng isang malubhang nasugatan na kalaban, hindi nagpapahinga si Solangeji. Dahil alam niyang malayo pa ang laban na ito. Susunod, kailangan pa niyang harapin ang 2 kalaban mula sa kalaban. Puff! 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 Sumiksik si Solangeji sa katawan ni Gula. Bilis man o lakas, higit siyang nakahigit sa may peklat na si Gula. Sa isang suntok, nabali niya ang tuhod ni Gula. Ang malaking katawan ng Vajra ay bumagsak sa lupa, at ang sumunod na suntok ay tumama sa ulo ni Jelle na parang paghatol ng mga Diyos at Bodha. Hinarang ni Gula gamit ang kanyang kanang braso, at narinig lamang niya ang isang tik-click na tunog. Agad na nabasag ang kanyang braso, natapon ang kalahati ng kanyang braso, at tumalsik ang dugo. Malamig na binaliktad ni Solangeji ang Vajra staff sa kanyang kamay at direktang sinaksak ang spike na dulo sa ulo ni Gula. Sa sandaling ito, si Jelle na nakaluhod sa lupa ay biglang bumuka ang bibig at napakagat. Kachachaning! Isang malupit na tunog ang umalingaw sa larangan ng digmaan, at desperadong kinagat ni Jelle ang Vajra staff gamit ang kanyang mga ngipin. Ang lakas ni Solangeji ay napakalakas na ang kanyang mga ngipin ay dinurog at ang ilan sa mga ito ay naputol. Ngunit buong lakas na kinagat ni Jelle ang Vajra rod, at hindi inaasahan ni Solangeji na maglalakas loob siyang kagatin ang sarili niyang Vajra rod gamit. Dahil kapag nabigo ka, mabubutas ang ulo mo. Minamaliit niya ang determinasyon ni Jelle. Alam ni Jelle na malapit na siyang mamatay, kaya natural na maipagpalit niya ang kanyang buhay sa isang bagay. Halimbawa, ang pinsala ni Solangeji. Iyay! Ang tungkod ng Vajra ay dumaan sa mga ngipin ni Gula, at sa wakas ay tumusok sa kanyang lalamunan, at umagos ang dugo sa kahabaan ng tungkod ng Vajra. Ngunit kasabay nito, mahigpit na niyakap ni Jelle si Solangeji sa kanyang harapan gamit ang kanyang mga braso. Umuunggol! Sa kanyang basag na lalamunan, nagpakawala si Gula ng isang alulong na lubos na hindi makatao. Ang kanyang mga braso ay namamaga na parang mga lobo, at pagkatapos ay ginamit niya ang pinakadakilang lakas sa kanyang buhay upang ikulong si Solangeji sa kamatayan. Kapag ang isang tao ay nasa bingit ng kamatayan, ang kapangyarihang mailalabas niya ay maaaring lumampas sa kanyang mga limitasyon. Biglang namutla ang mukha ni Solangeji. Kahit na lumakas. Pakiramdam niya ay mahigpit siyang nakalock ng 2 bakal. Pinisil ng napakalaking puwersa ang kanyang katawan at pinaikot-ikot ang kanyang mga laman loob. Ano ba? Naging mabangis din si Solangeji at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa brilyante na stick sa kanyang kamay. Iyay!
Ang tunog ay direktang tumagos sa ulo ni Jelle at sa likod ng kanyang ulo. Sa wakas ay namatay si Gula, ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, pinanatili niyang nakadilat ang kanyang iskarlata na mga mata at ang kanyang mga braso ay nakakulong ng mahigpit kay Solangeji. Wow, sabi ni Solangeji at bumulwak ang dugo sa bibig niya. Sinubukan niyang makatakas sa pagkakahawak ng bangkay, ngunit sa mukha nito ay halatang medyo namumutla na siya. Ang ganoong eksena ay nagpaliit ng husto sa mga mag-aaral ni Paji Jesang. Shik! Dumating ang pinakakinakabahan niya. Ang kapangyarihan ni Jel, na patay na, ay nasugatan pa rin si Solangeji bago siya namatay. Ang mga pinahus. May pinakamatibay na sigla at karaniwan din ang sitwasyong ito. Sa makatuwid, hindi ka dapat maging pabaya sa pakikipaglaban sa kanila. Ngayon ay nasugatan si Solangeji, kahit na hindi masyadong malubha ang pinsala, mayroon pa ring matinding labanan na dapat labanan. Ito ay malinaw na si Solangeji ay nahulog na sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon bago lumaban. Sa kabilang banda, lahat ng nasa panig ng tatlong puwersa ng koalisyon ay nakangiti. Ang pangalawang estranghero ng pamilya Podge ay nasugatan din at tila matatag na ang susunod na labanan. Tumingin si Lamin Auzu sa patay na si Jel at nakaramdam ng lungkot sa kanyang puso, ngunit walang ekspresyon sa kanyang mukha, tumuwid lang siya sa kanyang likod. Ganito dapat ako, ang anak ng pamilya Lamin. Umiti si Xiaza Gyatso at sinabing, kung gayon, ang ating mga mandirigma ng pamilya Xiaza ang lalabas. Kumaway si Xiaza Gyatso sa likod niya, at dahan-dahang lumapit ang isang mataba at kalbong lalaki. Sa bawat hakbang niya, kitang-kita ng mga katabi niya ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ito ay isang malakas na tao na tumitimbang ng higit sa 400 kilo. Para siyang malaking Maitreya Buddha. Ang kanyang mukha ay makintab, ngunit walang habag ng Buddha sa kanyang mga mata, tanging matinding galit. Lausan, sa susunod, halika na. Tumango si Luosang at yumuko. Guro, Chiba, tiyak na mananalo ako sa tagumpay na ito. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis dito ng may bang, bang at bang. Sa pamilya Podge, ang lahat ay mas nababalisa. Si Solangeji ay nasugatan at ang pinsala ay hindi malubha. Kung matalo sila sa susunod na laban, hindi ba sila mapapahamak? Hindi nakakagulat na iniisip nila yon. Kung mabigo si Solangeji, na may power index na 9,800 points, ang susunod na naghihintay ay kailangang harapin ang dalawang kalaban. Hindi nila maiwasang magtaka, gaano man kalakas ang mga bisita ng mga may-ari ng bahay na ito, hanggat hindi sila Ipsilon, paano sila mananalo laban sa kanila. Higit pa rito, ang pamilyang Yashi Langtay ay dapat magkaroon ng mas nakakatakot na backup. Salamat mga bossing sa pag-aabang, sa mga hindi pa pag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo sa channel natin, dahil malaking bagay po ito. Maraming salamat mga bossing.